nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan, hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang, ikaw ang sandigan. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ang siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo
Panginoon. Isang mapagpalang araw sa lahat po na nanonood at sumasubaybay sa atin pong gawain at ministry dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Gusto po nating i-welcome ang bawat isa sa atin pong midweek prayer gathering or midweek service. Kumusta po kayo? Medyo mainit po ang panahon pero patuloy po tayo na manatili na hydrated at keep safe po tayo palagi. Sa araw na ito ay itutuloy po natin yung ating series. Bagamat ito po yung malapit na magtapos sa darating po na Sunday, itong Sunday na darating, ay muli po natin itutuloy yung topic na may kinalaman po sa how do we unleash our God-given potential, how do we discover, develop, and dedicate it to the Lord. Ang ating pong theme verse dito ay Philippians 4:13 saying, we can do all things through Christ who gives us strength. At yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi ho doon, do your best to present yourself approved unto God, a worker who does not need to be ashamed, rightfully dividing the word of truth. Yung talatang yun, nagpapakita po na nais po talaga ng Panginoon na lumabas ang potential sa ating mga buhay at magamit po ito para sa kanyang kalawalhatian at karangalan lamang. Ngayong gabi naman po, meron tayong special na topic na bahagi pa rin po sa topic na potential at ito ibabasahin po natin. Ang talatang pagmumulan po ng ating mensahe ay Mark chapter 2, verses 1 to 12. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Verse 5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, notice po, hindi po kanya, hindi po yung faith ng paralitiko, kundi ang pananampalataya ng 4 niyang kaibigan. Sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatawad na ang kasalanan mo, o ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha, sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Nais ko pong ulitin yung verse 12. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha, sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw na ito ay the Life's Group Potential. Ang potensyal ng isang small group. Sa atin po dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag, we call our small groups as life groups. Did you know that life group has a potential? Ang sabi po ng isang Christian author, when people join groups where change seems possible, the potential for the change to occur becomes more real. Meron pong potential kasi na natatangi o nakikita sa isang individual. Subalit mas malaki raw po ang potential at yung impact at influence na pwedeng madala nito sa komunidad kapag ito po'y nagmula sa isang grupo o sa mga nagsasama at nagkakaisa at nagkakasundo ng mga tao. Sabi po ni Steve Jobs,
Great things in business are never done by one person. Great things in business are never done by one person. Hindi tayo nagtatagumpay, hindi tayo uunlad sa anumang larangan, ito man po'y negosyo, pagtatrabaho, anumang mithiin, o pangarap sa buhay na nag-iisa lamang. Kakailanganin po talaga natin ng tulong ng mga tamang tao. Sabi po ni Simon Sinek, a team is not a group of people who work together, it is a group of people who trust each other. Napakahalaga din po na hindi lang tayo nakikita, nagtitipon, nagkakasama-sama, nagkakasundo. Mahalaga din po na naroroon po ang ating pagtitiwala sa isa't isa. Yun po bang tinatawag na trust? Yun daw po yung pinaka-glue sa bawat relasyon. Si Bud Wilkinson, sabi niya, if a team is to reach its potential, naroon po yung word, if a team is to reach its potential, each player must be willing to subordinate his personal goals to the good of the team. Merong malaking impact, influence, or potential na pwedeng lumabas sa isang grupo na nagkakaisa at nagsasama-sama, pero according to Bud Wilkinson, lalo na po sa isang grupo na handang isakripisyo ang kanyang pansariling kapakanan para sa kapakanan ng grupo. Ganyan na ganyan po ang sitwasyon o ang buhay at ang katangian ng magkakaibigan na ating binasa kanina sa Mark chapter 2 verses 1 to 12. Pwede ho natin silang tawagin na isang life groups. Sige nga po, paki-sulat nga po o paki-chat nga po dyan sa comment section ang pangalan ng inyong life group leaders. Batiin mo siya ng hi, hello, at isama mo na rin pong i-chat sa comment section ang pangalan ng inyong mga life group members at maging yung mga iniimbitahan po ninyo, no? Upang makita po ng bawat isa ang ating pagpapaalalahanan at pagpapalakasan. So balik po tayo sa kwento. Ito po ay 5 magkakaibigan, isang paralitiko, 4 ang bumuhat sa kanya, 4 or number 4 is a symbol for balance in the Bible. Balanse po ang pagbuhat. Ito rin po ay simbolo hindi lamang ng balanse kundi ng pagkakaisa. Unwavering unity. So kung tatawagin po nating life group ang magkakaibigan na to, makikita po natin dito na malaki ang potensyal na naipamalas po nila sa kanilang kapaligiran. At ganoon din po sa mga life groups po natin. So balit ang tanong po ngayong gabi, saan nagmumula at saan magmumula ang potensyal ng ating mga grupo or life groups? Number 1, the potential of a life group is through its confession or admission. Ang potensyal ng isang grupo, ng isang life group ay nagmumula sa kanilang pag-amin at pag-admit na meron silang mga kahinaan. Sabi po dito, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Paralytic man sa English po, no? You know what? The word paralysis is a symbol for a statement or a kind of life that says, I am weak, I am sick, I am imperfect, I have flaws, I am limited. Sige nga po, sa 6 na yan, nasaan ka diyan? Alin diyan ang best described sa sitwasyon at sa buhay mo ngayon? Siguro meron magsasabi na, Pastor, 1 o 2 dyan o 3, o siguro po meron po tiyak na magsasabing, halos po yung 6 na yan, ganyan mismo ang nararanasan o nararamdaman ko. But that's okay. Why? Because the potential of a life groups will always start sa ating pong pag-amin ng ating mga kahinaan. Na tayo mahina, na tayo may pinagdadaanan, na tayo may karamdaman, o pwede pong karamdaman na physical, pwede rin pong emotional, may mga matatampuhin, may mga balat sibuyas, at hindi natin sila masisisi. But that's just who they are, and we accept them who they are. We are imperfect, lahat tayo may kahinaan, meron tayong mga flaws, seemingly, no, parang tingin natin, parang perfect, kahit po yung ating mga leader, kahit nga po yung pastor, and lagi po nating tatanggapin na tayo po'y limitado. You know, the beginning of our strength as a life group is through the admission of our weaknesses and limitation. Ang pasimula daw po ng kalakasan o strength ng ating simbahan, ng ating life groups,
ay sa pag-amin at pagtanggap na tayo po'y may mga kahinaan at tayo po'y limitado lamang. Now, pwede niyo pong tanungin, Pastor, paano ho naging kalakasan ang pag-amin sa kahinaan? Alam niyo po ba na ang Diyos at ang grasya ng Panginoon, according to 2 Corinthians chapter 9, ay naipapamalas at lubos na naipapahayag at nakikita sa ating mga kahinaan. Sa ating mga kahinaan. So, hindi ho tayo nahihiya, hindi ho tayo natatakot na i-admit ng ating mga life groups ay hindi perfect na grupo, hindi po composed ng mga perfect na mga tao. We are just an ordinary people, but we have an extraordinary God who can fill in our weaknesses. Yun po yung maganda. Na sa kabila ng ating mga kahinaan, meron tayong Diyos na perpekto na nagpupuno sa mga kahinaan na yon at lalong nahahayag ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang grasya, at ang kanyang kabutihan, kadakilaan sa gitna ng ating mga kakulangan at ang ating mga kahinaan. Sabi po ni Simon Sinek, true strength is the courage to admit our weaknesses. Totoo po yon. Lagi po sa Biblia, ang unang ginagamit ng Diyos, hindi ho yung mga perfect, hindi ho yung mga magagaling, hindi yung mga walang kapintasan. Lagi po ang ginagamit ng Diyos ay yung mga taong ordinaryo na may kahinaan, subalit may pag-amin at pagtanggap sa kanilang mga kakulangan. True strength is the courage to admit our weaknesses. Naalala ko tuloy ang kwento ng magkaka-small group na mga kalalakihan. Sila po ay namasyal, sila po ay kumain, nagpiknik, hanggang nauwi po yung kwentuhan nila sa kanilang mga kahinaan. Ang sabi po nung life group leaders bilang starter, sabi niya, alam nyo, nakakahiya man aminin o tanggapin, ako bilang kuya nyo o small group leader nyo, ay may kahinaan din. Alam nyo ba na ako'y addict sa computer games? Sabi niya, ganun ba? Ako, nagsunuran na po yung kanyang mga miyembro. Sabi po ng small group member, alam mo kuya, salamat at umamin ka, this is a safe place. Alam mo ba kuya na bagamat ako lagi mong pinapakanta sa ating life groups, ako po, sa bahay, ako po'y malakas manigaw sa aking mga kapatid. Madali akong magalit. Ako'y magagalitin, hot-tempered. Sorry po, pero salamat at binigyan mo kami ng safe space para umamin. Ang sabi naman po ng pangalawa na member, naku, hindi na rin ako mahihiyang magsabi sa inyo na meron din akong kahinaan. Ako'y may bisyo. Ako ay mahilig gumasta at mahilig din akong gumala. At hindi lamang po iyon. Kung minsan, kapag nayayaya ako, ako'y minsan napapatagay at napapainom. Hindi naman sa nalalasing, kundi ina-admit ko na ako'y may kahinaan din talaga sa bisyo ng pag-inom. Naku po, talagang nagkaroon po ng safe space yung small group na yon para aminin, nakahinga po sila na maluwag. Inaantay po nila yung pang-apat po na nilang kagrupo at hindi po nagsasalita. Sabi niya, hey bro, lahat kami nagsalita. Ang kuya natin, ating small group leader, kami mga small group member, sa life groups na to, umamin na, ikaw ba, wala ka ba nga aminin? Huwag mong sabihin perfect ka. Ako sabi niya, si kuya ay addict sa computer games, ikaw ay may kahinaan pagdating sa galit o temper. Ikaw naman bro ay may kahinaan pagdating sa mga paggala, paggasta o maging sa madaling mayaya sa pag-inom. Sabi niya, alam niyo ba na ang weakness ko, sasabihin ko na rin ay likas akong chismoso. At alam mo, hindi na ako makapag-antay na makauwi tayo at ichichismis ko kayo. This is just a story, pero true friends, I believe, just like the poor friends of this paralytic, will always accept our weaknesses, will correct our weaknesses, will carry our weaknesses. Nakita po natin yung sa kwento. Pinasan, binuhat po ang kahinaan ng kanilang kaibigan na paralitiko. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga, ang totoong kaibigan at ang totoong ka-life group will bring our weakness to Jesus. Sige nga po, paki-shout out nga yung small group leader mo o life group leader mo or life group member mo na totoong kaibigan who accept your weaknesses, who correct your weaknesses,
who carry your weaknesses. Lagi kang pinapasan, lagi kang pinagtsatsagaan, lagi kang inuunawa, lagi kang pinapaalalahanan. Pero ang pinakamaganda ho doon, i-shout out mo nga ang iyong life group leader at life group members who brings your weaknesses to Jesus. Sabagat alam natin, ang ating mga kahinaan kapag ka dinala kay Jesus na malapit sa Kanya, ito ay magkakaroon ng kapatawaran, kagalingan, kalakasan, at kasaganaan. Praise the Lord. Amen. Yan po yung mga totoong kaibigan. Yan po yung katangian ng tunay na kaibigan na makikita natin sa kwento. Kaya nga po, ang laki ng potensyal na meron ng life groups. Sapagkat sa individual po natin na buhay, makakita po natin ang ating mga potensyal, panaka-naka, pa isa-isa. Pero pag tayo kabilang po sa life groups, lalong lumalabas ang totoo at malakas na potensyal natin pag pinagsasama-sama. Amen? Dahil nakaka-relate po tayo na siya rin pala may kahinaan, subalit hindi po ginagawang excuse yung kahinaan, bagkos ikinukwento, isinusuko sa Panginoon, at ipinagpapatotoo na ang Diyos ang nagbabago at patuloy na nagbabago sa ating mga kahinaan. Ang sabi po ni Pastor Rick Warren, many people, especially men, feel that it is an admission of weakness to ask for help or to express a need. Pero sabi niya, but there is absolutely no shame when we express that we need others. Sa tingin daw po ng iba ay pagpapahayag ng kahinaan kapag tayo po'y humihingi ng tulong sa ating pong mga kaibigan. Pero ang totoo, sabi po niya, hindi po nakakahiya at walang dapat ikahiya ang aminin na kailangan natin ang isa't isa. Amen po ba doon? Kaya nga po tayo may life groups Kaya tayo may fellowship. Kaya tayo nagpapapray. Kaya tayo may group chat Kaya tayo nagtitipon linggo-linggo sa ating mga life groups at maging sa ating mga worship services para ipakita na hindi tayo perpekto at kailangan natin ang tulong ng bawat isa. May tanong po ako sa inyo ngayong araw na to. What is your greatest weakness? Hindi po nakakaya yan. Pwede niyo pong i-chat yan sa comment section, di ba? Maiba naman ang content. Why? This is a safe space. Hindi lang tayo nagko-comment ng mga magagandang comment, kalakasan, answered prayers. We can also comment what we feel and what we want to say. This is a safe space. So comment nyo na po. What is your greatest weakness? Ayan, kukwento na dyan yung kahinaan. Siguro po meron pong bisyo. Wag naman po may magkukwento ko sa dulo, ako'y chismoso o chismosa, i-chismis ko na kayo. I-screenshot ko na mga yan, Hindi po yan totoo, Wag naman sana, Now, what we think to be our greatest weakness can sometimes be our biggest strength. Totoo po yun. Hiniisip po ng mga kaibigan na to, mabigat ang kanilang kaibigan, pero actually po, nung dinala na siya sa Panginoon, siya po'y hindi na mabigat dahil siya'y pinagaling na at kasama na po nilang naglakad. Iniisip naman po ng lalaking ito na paralitiko, pabigat siya sa kanyang mga kaibigan, pero hindi niya alam kagalakan po ng kanyang mga kaibigan na tulungan siya at dalhin siya papalapit kay Jesus para pagalingin. So huwag niyo pong iisipin na kayo'y pabigat. Huwag niyo pong iisipin na siya'y pabigat at kayo'y pabigat. Ang isipin niyo po, tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, nagtutulungan at wala pong mabigat kapag kapatid mo ang iyong pinapasan at binubuhat. Amen? Amen? Number 2, the potential of a life group is through its connection or relationship. Una po, the potential of a life group is through its confession or admission. Pangalawa, the potential of a life group is through its connection or relationship. Ang potential daw po ng life group ay hindi lang po sa kanyang pag-amin, pagtanggap ng kanyang kahinaan. Pangalawa, ito po'y nakasalalay din po sa kanilang ugnayan at relasyong matibay. Sabi po sa verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. They have a close fellowship with one another. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Yun po'y dun sa bahay. That's a symbol for the church, At nung dinala nila ang paralitiko na to kay Jesus, of course, that's our Savior. Alam niyo po, nawawala na po ang fellowship at ang totoong huntahan, kwentuhan, yung totoong close bond relationship
na meron po tayo dahil po sa age of technology. Alam niyo po, nung panahon po ng mga lolo-lola nyo, ng mga nanay-natay natin, ng mga life group leaders po natin, kasama po ako doon. Ganito po yun. Tingnan niyo po yung picture, no? Walang gadget na hawak, nag-uumpukan, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at kung ano man pong ibig na pagkwentuhan, talaga naman pong pinakikinggan at pinagsasalu-saluhan ang bawat isa. Alam niyo po na wala po yung ganong klaseng impact. Bakit? Napakaraming distraction. No? We can be in a fellowship, in a cell. Ang problema po, nakatingin naman tayo sa cellphone natin. Search tayo ng search. No? Sabi nga nung isa napasyalan ko na lahat ng mga dagat, kakascroll. No? Nakapunta na raw siya sa dagat ng Zambales, dagat ng Pangasinan, dagat ng Boracay. Hindi po physical, kakascroll. Alam niyo po, pagkausap niyo yung mga totoong tao, bitawan po muna natin yung mga gadget natin. Because ang potensyal ng ating life groups, ang potensyal na lalabas na may kakayahang magkaroon ng impact sa buhay natin, sa buhay ng ibang mga tao, ay nakasalalay sa ating totoong ugnayan at tapat na relasyon. Alam niyo po, ang tatlong life's greatest connection sa buhay na ito ay when you are connected to a cell or life groups, small groups, and then you get connected to the church, that's Zion Christian Fellowship Baliwag, and then you get connected to Jesus Christ. That, for me, are the three greatest connection in this life. Hindi po yung makonect ka kay ganito, sa isang politicians, magkaroon ka ng backer. No. The greatest connection is when you are connected to the right people, to Jesus Christ, to the true fellowship who loves you unconditionally. Amen? And when we are connected, we must possess the same vision, pangitain, pare-pareho tayo ng ating nakikita, naiisip, pinaplano, pinaprioritize, pinapahalagahan. Alam niyo po, nakakalungkot sa mga cell members or cell group na ang vision at values na kanilang cell leader, hindi po nila sinishare sa kanilang puso. Hindi po bahagi, hindi sila nakot ng vision. No? Sasabihin po ng life group leaders, attend tayo dito, puntahan natin ito, gawin natin ito para kay Lord at para sa simbahan. Pero iba po ang ginagawa po natin. I'm not saying po na wag natin gawin ang mga yon. As long as hindi po masama. I'm just saying, we must know our priority. Alam natin dapat kung anong prioridad natin. Alam niyo, ang totoo pong magkakapatid sa Panginoon, pare-pareho ang kanilang vision, pare-pareho ang kanilang ugali o pagpapahalaga, at pare-pareho po ang kanilang commitment or vows. No? Tingnan niyo po itong golf player na to na si Scottie Scheffler. Isang American professional golfer noong taong 2022 at 2024 sa Masters Champion. Eventually, nag-champion din po siya. Pero kinukutsa po siya ng iba niyang mga kalaro dahil siya sa kanyang pagiging Kristiyano, hindi raw siya mananalo. Alam niyo po, napapalibutan po si Scottie ng mga Kristiyanong kaibigan na nananalalangin sa kanya at babad at aral talaga sa salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi niya bago siya lumaban, my buddies or my life groups told me this morning that my victory was secure on the cross. And that's a pretty special feeling to know that I'm secure forever. And it doesn't matter whether I win in this tournament or if I lose in this tournament. Because sabi niya, in Jesus, I am already victorious. No? Ang sarap po ng ganong klaseng pakiramdam. Wala pong pwedeng magbigay sa iyo ng ganong klaseng perspective other than those who truly know and experience the power of our Lord Jesus Christ. Eventually po, ito pong si Scottie Scheffler, nanalo po sa paligsahan po ng golf at nag-champion po siya. Why? Hindi lamang po sa kanyang individual na potensyal, sa kanyang God-given potential, pero dahil po sa napapalibutan siya ng kanyang life groups na punong-puno ng potensyal sa ating mga buhay. One man can give you access, but always remember this, that a team can give you success. Ang isang tao, pwede kang bigyan ng daan, ng oportunidad. Pero ang isang grupo ng mga tamang tao at magkakaibigan ay pwede kang bigyan ng tagumpay sa buhay. Amen. Number 3, the potential of a life group is through its collaboration or cooperation. Una po, confession and admission. Pangalawa, connection and relationship.
Pangatlo, ang potensyal ng isang life group ay makikita sa kanilang pakikiisa at pagtutulungan. Collaboration and cooperation, puros letter C, no? Napakahalaga po na hindi lang tayo basta nagsasama-sama, nagkikita-kita nga tayo pero di naman nagtutulungan, di naman nagsusuportahan, di ba? Huwag naman pong ganun, no? Napakahalaga that our coming together is cooperating with one another. Pwede ho kasi tayong nagsasama-sama pero hindi po tayo nagkakaisa. Ang isang magandang example po dyan, yung mga talangka, alimango, di ba? Lagay mo sa batya o balde. Magkakasama sila, pero anong nangyayari? Naghihilaan sila pababa. That is one perfect example na pwede tayong magsama-sama, pero hindi tayo nagkakaisa. Pero hindi po ganun ang mga life groups dito po sa Zion Christian Fellowship Baliwag. Because when we gather, we love being together and working together. Amen? Amen, no? Pero alam niyo po, meron pong ugali ang Pilipino na gusto ko pong ikwento, no? I hope hindi na ho ito totoo ngayon, no? I hope pababa na po ito. Alam niyo po, ang toxic Filipino culture, nagsisiraan, pero nagbabanding. Yan yung imagine, no? Nagbabanding, pero nagsisiraan. Paano nangyari yon? Pwede po ba mangyari yon? Oops, aminin nyo, nangyayari yan, di ba? Nagagawa natin yan minsan, nagagawa nyo yan minsan eh. Nagkikita-kita pero naglilibakan. Nag-ookrayan, di ba? Nagsisiraan. Pagtalikod, alam mo ba, nakita mo ba siya? Nakita mo ba yon? Nakita mo ba yan? No? Napaka-toxic po ng ugali na yon. Alam niyo po, hindi lamang tayo Pilipino, tayo po'y Kristiyanong Pilipino, kaya dapat po magbago na po tayo. Amen? Amen po, no? Tingnan niyo po ang ginawa ng mga totoong Kristiyano na magkakaibigan. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, grabe, napahanga nila ang Panginoon. Napangiti nila ang Panginoon. Pero kung tayo po'y nagsisiraan sa isa't isa, hindi natin mapapangiti si Lord. Mapapangiwi natin si Lord. Sasabihin, naku po. Pero dito, napangiti nila ang Panginoon. Kaya sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Ang explanation daw po doon ay, before po siya pagalingin physically, pinatawad mo na siya spiritually. Why? Because ang una po talaga natatanggap nating regalo na kagalingan galing kay Lord ay ang pagpapagaling na spiritual at susunod na po ang spiritual, physical na kagalingan. Ang ibig pong sabihin po ng collaboration is through this quote, coming together is a beginning, keeping together is progress, but working together is success. Mahalaga po na tayo nagtitipon-tipon. Mahalaga po na tayo nananatili at nagpapaiwan. Pero kapatid, mahalaga din po na tayo nagtutulungan. Kasi po wala pong magiging dating kung tayo po'y nagtitipon, nagpapaiwan, pero hindi naman tayo nagkakasundo at nagkakaisa para magtulungan. Kaya nga po, coming together is a beginning, keeping together is a progress, but working together is success. Ako po'y naniniwala this week at sa mga susunod na linggo, magiging matagumpay po ang conquest ng mga life groups natin. Maraming masyasyaran, maraming mawiwin, maraming marirecover, maraming pong marirevive ng mga members. Bakit? Dahil sa ating pagkakaisa. Amen? Alam niyo po, when we are united, it is impossible for us to lose or to be defeated. Kahit po ang gawa ng kaaway, hindi mananaig, hindi mananalo sa ating buhay. Kung tayo po'y gusto ko po yung ating group chat sa Zion Christian Fellowship Baliwag, no? Nung una, puros mga personal prayer requests, please pray for me. Pero kalaunan po, iba po ang prayer ng iba. Sabi, paki-pray nga po si sister na ganito. May panal, sabi ko, wow, tuwan-tuwa po ako sa galak. Tuwan-tuwa sa galak. Bakit? Kasi po, ang kanilang prayer from self, naging from others. They become to intercede. Ang tawag ko doon is intercessory. You know what? One sign of maturity is when your prayers is no longer self-centered, but for other people. Grabe po, yung pagkakaisa po, napakahirap po nating matalo kung tayo po ay magkakaisa. Lalo na po sa mga small group. Subukan nyo po magplano, magkasundo, mag-aminan ng mga kahinaan. Pero pag inamin yung kahinaan, ayusin. Isuko kay Lord, dalhin kay Jesus para patawarin niya, para baguhin niya, para tulungan niya, para palitan niya ng kalakasan. And then magkaisa po tayo, magkaroon tayo ng collaboration. Tingnan ko lang po kung hindi natin masyasyaran, mawiwin ang ibang mga tao, mga lugar, na sa tingin natin noon imposible, pero posible pala. Bakit? Kahit po yung init ng araw,
hindi po tayo madadaig. Bakit? Mas matindi ang Diyos na nasa atin kesa sa laban sa atin. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen? Isa pong classic example po dito, itong picture na ipapakita ko sa inyo. Alam niyo po kung ano nakikita niyo dito? Hindi ko ito LBC, hindi rin ito JRS. Ito po ang pinakaluma, I think, na delivery services sa buong mundo po ito. Ito po ay ginamit pa nga po ng Mission Impossible. I think, pangalawa yata o pangatlo sa Mission Impossible na bahagi po sa movie na yon, no? Yung DHL. Alam niyo po ba ang inspiring story ng DHL? Yung tatlo na yan, siya po si Adrian Dalsey, si Larry Hillblom, at si Robert Lin. Kaya yung kanilang first letter ng kanilang surname, yung pang-apelido nila sa dulo, ay bumubuo po ng salitang DHL. Alam niyo po, noong 1969, tatlong mga batang magkakaibigan ang nagkasundot ng harap na magtulungan para makabuo ng isang delivery business service kahit kakaunti lang po yung puhunan na hawak nila. Yun nga po si Adrian Dalsey, si Larry Hillblom, at si Robert Lin. Yung initial po nila ang bumuo at nag-revolutionize sa napakalaking business delivery industry na to sa buong mundo. 55 years na po ang DHL ngayon. Sila po daw, I think, pwedeng nag-upgrade na po ito. Sila daw po ngayon ay merong 250 na eroplano, 32,000 na sasakyan, 550,000 employees all over the world. I think, siguro nag-increase na po ito. Why? At ang kanilang revenues ay umabot po na po ng billions of dollars. Kaya nga po, ang mensahe po ng DHL ay hold strong because it took 55 years for DHL to be DHL. No? Pero alam niyo po, ang moral lesson po ng DHL ay kagaya po ng lesson na kinukwento po natin dito about potential in the life groups. In life, always surround yourself with people who talk about project, business, success, dreams, or goals, not dwell or join sa mga negative, fearful, critics, and lazy people. Always surround yourself with the right people. Hindi po sa namimili po tayo. You know what? We can be friendly, but we can always choose our close friends. Pipiliin lang po natin talaga kung sino pwede nating hingahan, pagsabihan ng ating mga pangarap, because not all friends will believe and support us sa ating pong mga pangarap. Sa buhay daw po ito, kagaya daw po ng DHL, ay kailangan natin ng 4 na tao. We need a coach, we need a mentor, a coach who will guide us, a mentor who will correct us, we need a friend who will encourage us, we need a cheerleader who will cheer for us, who will pump us up na magpatuloy sa anumang hamon sa buhay. Pero it's also a challenge that we must be one of these for someone else. Kung ito po ang hinihingi natin kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng coach, ng mentor, ng friend, ng cheerleader. The question is, ikaw ba'y ganun din para sa isang tao, para sa kanila, at para sa isang tao na nangangailangan din po ng gusto mo na magkaroon? Alam niyo po, you ain't got real friends until they do whatever it takes to get you to Jesus. Grabe, no? Wala ka daw talagang totoong kaibigan hanggat ang mga kaibigan na yon ay handang gawin ang paraan, anuman ang kinakailangan para madala ka papalapit kay Jesus. Yun nga po yung salitang whatever it takes. Ang mga totoong kaibigan, ito yung mga baklas bubong na kaibigan type. Yung kahit bubong, kahit mahirap, kahit maraming tao, walang sagabal, wala pong hadlang, laging may paraan. Ito raw po yung mga tunay na kaibigan. So, surround yourself with friends who will tear a hole in the roof, lift you up, and carry you down to the feet of Jesus. Sino ho dito? Thankful ka kay Lord na may mga kaibigan kang ganyan. You are associated, ikaw ay kabilang sa isang grupo, sa isang church na may ganyang mga tao who will do whatever it takes para madala ka papalapit kay Jesus. At ikay napagpala, ikay gumaling, ikaw ay lumaya, at ikaw ay nakaranas ng kasaganaan at layunin sa buhay dahil kay Jesus at dahil sa mga taong yun. Palakpakan naman po natin yung mga kaibigan natin yan. You know what, no? Jesus healed a paralyzed man because of his friend's faith. Hindi po sa faith ng paralitiko na yun, ha? Jesus healed a paralyzed man because of his friend's faith.
That is why, or this is why, your circle of friends matters most. Napakahalaga. Kung sino po ang mga malalapit mong kaibigan, sapagkat sila po ang magsasabi kung ikaw ay gagaling, ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay makakaabot at mararating mo ang iyong mga pangarap, ikaw ay mapapalapit kay Jesus, o ikaw ay pwedeng mapalayo at masira ang buhay mo dahil wala ka kay Jesus. This is why your circle of friends matters. Paki-chat nga po sa ating comment section yung mga kaibigan mo, no? Na ipinagpapasalamat mo kay Lord. Bakit? Dahil sa kanila, naaabot mo yung pangarap, lalo kang napapalapit sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God, no? Number 4, last. Ito po yung pinakagusto ko. Dapat pang Sunday na po ito, pero I prepared a special message for this coming Sunday, so don't be absent, no? The potential of a life group is through its admission, connection, collaboration. Number 4, it's through its compassion or its vision. Ang potensyal ng life groups ay nasa kanilang habag at awa sa kanilang kapaligiran. Now, nakita niyo po, nag-shift po ang concern dito eh. From the paralytic to the friends, and then to the other people, to those who are surrounding them. Kasi ang sabi ko dun sa kwento, namangha sila. Hindi po pwedeng hindi maapektuhan ng mga taong nasa paligid nyo kapag nakakita sila ng isang matibay, matapat, maayos, makadiyos at hindi makasariling samahan o grupo na pinaraparangalan ng ating Diyos. Alam niyo po, ang goal po ng Panginoon sa atin ay hindi lang tayo maging masaya sa ating mga kaibigan. Ang goal po ni Lord ay makabuo tayo ng grupo ng mga kaibigan na paparangalan siya at pangingitiin ang Diyos palagi. Alam niyo po, napaka-imposible sa isang grupo na iginagalang at nirarespeto ang layunin ng Panginoon para hindi po mapangiti at maparangalan ng Panginoon ang grupo na iyan. Sino ho dito gusto mong maparangalan nyo ang Diyos at mapangiti nyo ang Diyos bilang life groups? Amen? Bilang church, no? I'd like to tell a story about Margaret Mead. Years ago, Margaret is an anthropologist. What is an anthropologist? Anthropology is the study of human behavior. Yung kilos ng tao mula po sa medieval hanggang primeval hanggang po sa ngayon. So anthropologist po ang nag-observe sa behavior, sa kilos, kultura ng mga tao. Si Margaret Mead ay isang anthropologist. Nung siya po ay nag-speak sa isang prestigious university, he was asked by student on what she considered to be the first sign of civilization in a culture. Ano daw po ang pinakaunang sign o pinakaunang lumabas na simbolo ng sibilisasyon? And the student expected Med to talk about fishhook, yun daw pong pamingwit, or the clay plats or the grinding stones, yun daw pong panghulma ng mga palayok. Sabi nila, siguro yung mga mekanismo ang simbolo ng unang sibilisasyon ng ating mga ninuno. Nag-iisip po nila yung mga inventions, mga gamit sa pagkain, gamit sa panghuli ng hayop, panghahunt ng mga hayop. Pero nagkamali sila kasi ang sabi po ng anthropologist na si Margaret Mead, according to their study, sabi niya, no! The first sign of civilization in an ancient culture was a femur. A femur is a thigh bone. Isang bahagi po sa paa po natin na kumukonekta ng ating binti at ng ating pong lower na paa. No? Ano bang tawag doon? No? That had been broken and then healed. Yun daw po yung unang sign ng civilization. Hindi po yung clay pots, hindi yung fishhook, hindi yung spear, hindi yung pamana, hindi yung palaso o pana. Mead explained, ito po yung picture na to tingnan natin. Ito yung thigh bone Mead explained that in the animal kingdom, where wild beasts are present, if you break your leg, you will die. Nung panahon daw po nila yun, pagka napilayan ka sa aksidente, sa pagtakbo, pag-iwas, hayop man o tao, pag napilayan ka, mamamatay ka na. Bakit daw? Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, pagbabalik tanaw sa kasaysayan, you cannot run from danger, you cannot get yourself to the river for a drink or hunt for food. You will become a meat for the prowling beast.
No person survives a broken leg long enough for the bone to heal. Hindi raw pwedeng gumaling ang buto nung unang panahon unless may tutulong sa kanya. Kaya sabi niya, a broken femur or thigh bone that has healed is the evidence that someone has taken time to stay with the one who fell, has bound up the wounds, and has carried the person to safety and has tended the person through recovery. Alam niyo, sabi ni Margaret Mead, that is the first sign of civilization. In other words, the human dignity, the human concern, the human love, helping someone else through difficulty is where true civilization starts. We are at our best when we serve others. Kaya ang pakiusap niya, be civilized. Sabi niya, totoo, di po ba? No, ang ganda po nito. Gusto ko po to. Alam niyo, nag-iipon ako lagi ng mga quotations, ng mga stories. Pag may nababasa ako, tinatago ko yan, tinatype ko, pinipicturan ko. Gusto ko. Sabi ko, kailan ko kaya magagamit ano? Alam niyo, ang totoong pasimula ng civilization, hindi yung naka-invento ng dynamite, ng tangke, ng nuclear. Ang totoong pasimula ng sibilisasyon ay nung unang nagpakita ng malasakit at pagpapahalaga at pagtulong ang tao sa kanyang kapwa. Ayon po kay Margaret Mead na isang anthropologist, that is a sign of a true civilized society. And look at us right now. We have all this technology, yung maliit, kayang palakihin, yung malaki, pwedeng paliitin. Pero look at how we treat each other. Pag may na-disgrasya, pag may napahiya, pag may na-depress, anong ginagawa po natin? Binibidyo, pinipicturan for a content, for a story. Kasunod na lang yung pagtulong. Nawawala na po ang sinseridad at yung genuineness at yung bukal na pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. According to Margaret Mead, the true sign of civilization is when we help someone else sa kanilang kahirapan at pinaglilingkuran natin ang isa't isa. Kaya, nag-come up po siya ng isang small group quotation Sabi niya, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizen can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Ibalik po natin ang unang senyales at sign ng civilization na ipinamalas po ng ating mga ninuno. Hindi yung gadget, hindi yung inbensyon na makinarya, kundi yung totoong bukal sa ating puso na pagtulong sa ibang mga tao. That is the true sign of civilization. Alam niyo mga kapatid, no? Pag maiintindihan lang po natin kung ano ang reason bakit tayo nasa small group, anong dahilan bakit tayo nag-church, at ang reason po nito is to win souls and make disciples. Madala natin sila kay Lord, baguhin sila ng Panginoon, maging disciples sila, maituwid ang kanilang pagkakamali, mapatawan sila ng Panginoon. Naku po, makikita po natin that true civilization has already started in our church. Ang totoo po niyan, kayong mga life group leaders, kayong mga life group members na dala-dala at bit-bit-bit-bit ang vision o pangkitain ng ating Panginoon for the betterment of the people, both in spiritual and physical, are the true civilized person. Kayo po ang mga greatest inventors who set the pace for the upcoming generation. Ibalik po natin ang pagmamalasakitan. Sa pagtatapos, ang sabi ho dito, dahil po sa heart nila, sa kanilang pag-amin, sa kanilang relationship, sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang pagkakaroon ng habag at awa, lahat ng naroroon daw po nung nasaksihan nila ang pagpapagaling ni Jesus sa kanilang kaibigan na mangha. Sila'y nagpuri sa Diyos. Gusto niyo po ba yung ganon? Yung dati pong patingin-tingin lang sa inyo, yung dati pong nananaway sa inyo, pinagtatawanan kayo habang kayo nagla-life groups, na dumating yung time kasama nyo na sila. Na nagpupuri kay Lord, pumapalakpak at nagsasabi, dapat pala noon pa namin nakilala ang Panginoon. At sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Kung gusto nyo pong makakita ng isang pangyayaring hindi pa nangyayari, kailangan handa kang gumawa ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kung gusto mo makakita ng isang bagay na hindi nyo pa nakikita at nasasaksihan o nararanasan, ihanda mo ang iyong sarili sa paggawa
ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Alam niyo po, ang tawag ko po dito is Life Groups Maximum Impact. Maximum influence, maximum potential. Merong healing, may forgiveness, may salvation, merong awe and wonder, paghanga, at pagsamba sa ating Diyos, at meron pong matinding testimony na naranasan po. Hindi lamang sila magkakaibigan, kundi ang buong mga nakapaligid sa kanila. That is a true potential of a life groups. Sino ho dito ang prayer mo? Lord, gusto ko po ganyan po mangyari sa life groups namin. Na makasaksi po kami ng pagkamangha, pagsuko ng buhay, paghanga sa iyo, Panginoon, dahil sa aming pagtitipon. Wow! Dahil po yan sa confession, connection, collaboration, at compassion ng ating mga life groups. Sa pagtatapos, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin itong Hebrews chapter 10 verse 25. Ano pong sabi dito sa Hebreo? Kabanatang 10, talatang 25. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Huwag natin silang gayahin. Huwag tayong magpadala sa kanila. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ano kaya mangyayari po kung lahat tayo nag-i-encourage sa bawat isa, sa ating leader, sa ating pong mga member na napanghihinaan ng loob? Sabi niya, dahil daw, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. May it not ever be said of us na masasabi po natin, nanghihinayang po tayo. We live a life of regrets. Why? We could have done something na hindi natin nagawa. Meron akong pakiusap sa inyo. No? Pray for your life groups and your leaders. Participate in your life groups gathering. Sumagot kayo sa chat. Dumalo kayo, mag-confirm po kayo. Yes po, I'm coming. May kasama po ako. Magdadala pa ako. Magbabaon pa po ako. Promote your life groups to your friends, families, and even to your frenemies. Bring them to Jesus. Bring them to the greatest connection of life. And then pay the price for your life group's vision. Pagplanuhan natin, paano natin masusuportahan ng church, masusuportahan ng life groups para marami tayong masyara ng gospel. More souls for Jesus. And then, we must preserve the unity for our life groups. Pag may nakikita po tayong parang bangayan, tampuhan, chismisan, matigil na po sa atin ang kwentuhan na yon. You know what? Gossip stops when a wise man hears that gossip. It should stop from you. No, we have a greater goal. Hindi namin papayagan yan. Ako po nagpipray this week at sa mga susunod na araw that we will see potential, maximum impact and potential sa ating mga life groups. When a team of dedicated individuals make a commitment to act as one, the sky is the limit. Walang limit ang pwede nating maabot. I'm so excited sa mga young professional life groups, sa youth life groups, lalo na sa mga campuses, lalo na po yung adult life groups. I'm so excited sa mga life groups na nangyayari po sa Pampanga, sa San Rafael, sa Baliwag, sa Plaridel, sa Pulilan, sa Bustos. I'm so excited sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Pero mas excited ako sa gagawin ni Lord sa buhay ng ibang mga taong nakapaligid sa atin. Are you up for the challenge? This is our heart. This is our vision. This is who we are. And this is the heart of God. Amen? Can we just pray for our life groups? Lord, sa gabing ito, sa araw na ito, anuman pong oras, pinapanood ito na aming mga kapatid, we're just thankful, Lord, sa mga life group leaders namin at sa life groups na binuo niyo po sa amin. We're so thankful sa church na meron kami, ang Zion Christian Fellowship Baliwag. Lord, hindi po namin na-realize na ang life groups pala namin ay mga regalo sa aming buhay. Mga regalo ng mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa amin. Na tinatanggap kami sa kabila na aming mga kahinaan. Lord, we are so focused on our weaknesses, Lord, but today, Lord, it's time to move on, to correct those mistakes, to bring these mistakes to Jesus so that we will live a life of potential. Panginoon, dalahin ko po na maraming maabot na mga life groups ngayon. Lord, isang tabi namin ang aming pansariling kapakanan, ang selfish ambition, ang pride, ang division, maging Lord yung sariling vision, Panginoon, na nabubuo sa aming mga sarili. Lord, i-channel niyo po ang aming mga buhay, igiya, iposisyon niyo po kami na handa kaming mag-participate, Panginoon, suportahan. At gusto po namin makakita ng never been done, never been seen before maximum impact sa aming mga kapaligiran because of our life group's potential. Panginoon, it's my prayer
na dumami po yung life groups leaders, life groups na mabubuo dito sa church. And it's our prayer, Lord, that we will recover, restore, and bring back the people, Panginoon, papalapit sa inyo. Lord, we thank you for the life groups. We thank you, Lord, because potential is your gift to us, but it's also our gift to the world, to those who are around us. Salamat po. This is our prayer. Bless our harvest. Bless our life groups gathering for this week. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Palakpakan natin lahat ng mga life groups. God bless you po. Magkita-kita po tayo sa ating mga life groups gathering, especially sa ating Sunday gathering. May the Lord continue to bless us. Amen.